Alright, dito tayo ngayon sa may NAIA Terminal 3. Yes, departure area. So ito tayo sa pinaka lower ground or basement type, basement part, sa pinaka lower. And ito yung pinakadulong gate. Anong gate number to dito? Gate 134B ang andito naka-assigned, bound for Cagayan de Oro City. So it's Cebu Pacific area. So ako mostly dito talaga lagi yung sakayan papuntang down south, no? Iloilo, Cebu, south ba? Di ba? Southern. Iloilo, Cebu, Bohol, Davao, mga ganong lugar, destination mostly. So yun doon sa pinakadulo na 134B is ano siya, bound for Cagayan de Oro City. Ito naman ay bound for General Santos City. So observe ko lang talaga down south, no? Southern part of the Philippines is mostly dito makikita yung gate assigned. Pero hindi ko sinabi na dito yun na kapag Cagayan de Oro City is gate 134B talaga lagi. So doesn't mean na mostly dito yung lahat ng mga down south ay, for example, Cagayan de Oro City, ngayon siya ay gate 134B. So maaaring bukas or mamaya mababago naman yung yung kanyang gate assigned. So maaaring dito na siya sa gate 134. Yan. O di kaya doon sa isa pang gate 133. Kaya nga meron tayong makikita sa mga boarding pass natin na to be announced or TBA, to be announced. Kasi hindi yan talaga siya fixed, no? Maaari magsi-change yung yung boarding gate assign. Pero hindi naman nalalayo rito. Pansin ko lang naman, no? So ilan ba gate meron dito? Yun, gate 134B bound for Cagayan de Oro City, gate 134A bound for General Santos City. Ito naman ay gate 133B. Yun. Gate 133B bound for Puerto Princesa City, Palawan. So nagbabago yung dito, yung gate assigned. Kaya nga mayroong TBE. So kayo, sa mga dyan, mga nanonood ng mga taga Southern Philippines, let me know in the comment box kung saan yung madalas napapansin na kayo ay nakasakay. Ilalim din ba lagi? So yun, Cagayan de Oro City, General Santos City, Puerto Princesa City, at marami pang iba. Kaya kapag ikaw ay taga Visayas and Mindanao, laging tandaan na madalas ang ating mga gate assign ay dito matatagpuan sa ilalim. Dati natry ko rin naman sa ibabaw, sa itaas, nung mga kapanahon like mga 2018, 2017, 2019, 2020. Oo, hindi pa ako nakalis ng 2020 kasi pandemic. 2021 hindi rin. 2022 yun yung nakalipad. So 2 years din akong standby sa Manila. And mostly sa mga kapag sa ibaba ka talaga lagi mga assigned na gate, matik yan, walang tawag nito, matik na walang tube bridge. So sasakay ng bus shuttle papunta sa aircraft. So yun na nga, sana ay nabigyan ko ng tulong or natulungan ko kayo or nabigyan ko ng magandang kasagutan inyong mga hinihiling, no, ng mga yung mga katanungan. Sana ay nabigyan ng magandang kasagutan, lalo na sa mga first timer na umalis ng Pilipinas, ng Manila, or ibig sabihin sa mga first timer sa sumakay ng eroplano. So ang diskarteho niyan is yan nga, bali TBE, ibig sabihin nun to be announced. So basta advice ko lang sa inyo lagi, huwag niyong kalimutan na palaging advance. So ano bang advance ang gagawin natin? Ilang oras, ilang minuto ba talaga to be exact? Ang kailangan natin i-advance sa pagpunta sa Terminal 3 or sa mga airport, no? Ilang minuto ba para masabing late or ilang minuto bago para masabing advance? So ganito yan. For example, alas 4 ng madaling araw, kayo aalis, no? Lilipad. Andiyan kasi sa ticket nakalagay na yung flight is sabihin natin 4 AM. Tapos ang arrive is nasa mga 6 AM. For example lang so meaning parang nasa mga 120 minutes, no, or 2 hours ang flight. So depende kung papuntang Davao or saan man, Zamboanga City or saan, Jensan, pwede rin si Cagayan de Oro City, pwede kayong Surigao City, Butuan, pwedeng Tacloban, pwedeng Calbayog ng Samar, pwedeng Katarman ng Northern Samar, pwedeng Virac ng Catanduanes,
pwedeng mag-Bicol ng Albay, I mean Legazpi, Bicol International Airport ng Legazpi, Daraga Albay, or pwede rin Pili ng Camarines Sur, pwede rin sa may Puerto Princesa sa Palawan, pwede rin sa may Iloilo City, di ba? Pwede rin Rojas, Capiz, Aklan, no? Boracay, pwede rin Bacolod City sa may Silay, pwede rin kayong magta ng Cebu, pwede rin Tagbilaran ng Bohol. Basta marami, no? Mga Dumaguete, no? So kung saan man kayo doon pupunta ng mga destination na ano yan, kailangan yung advance talaga yan. So andyan naman sa ticket nakalagay nga dyan, no? For example nga, gagawa tayo ng example, no? Alas 4 ng madaling araw. So gano'n ka, anong minuto, ilang oras ba yung dapat natin masabing advance or anong release. For example, kapag flight alas 4, naka-advise ko dyan kasi na you have to, kailangan mong andun ka na dapat sa gate 45 minutes advance. So ibig sabihin, pag flight ng alas 4, so ibig sabihin kailangan alas 3:15 pa lang nasa boarding gate area ka na. Oo, kasi magtatawag na ho yan that time na, okay, paging for the passenger boarding flight, I mean, ayun, paging, no, for all the passengers of Cebu Pacific 5G flight bound for Davao. So, or di kayo Puerto Princesa, okay na bahala dyan kung saan kayo pupunta ng mga lugar ho ninyo sa Buanga City. Please proceed to your official as gate boarding assignment is at number 133B. Parang gano'n, no? So, yun yung panawagan ng airport staff kapag kayo aalis. So, yun po yun. So, kailangan alas 4, pa lang. So, 4 a.m. ang flight take off. So, ibig sabihin, 45 minutes nasa advance. So, nasa nasa boarding gate. Ibig sabihin, alas 3:15, andun ka na. So, ibig sabihin, kung alas 3 pa lang, andun ka na sa boarding gate, alas 3:15, ibig sabihin, alas 2 pa lang, nag-check-in ka na. Ibig sabihin, kung pumunta ka na sa check-in counters at nakapag kuha ka na ng iyong boarding pass. So, para makapasok ka na doon sa arrival at departure area. Parang gano'n, no? So, ngayon, kung ikaw na galing ka naman sa Kamaynilaan, sobrang traffic, alam natin yun, kahit madaling araw, bigla na lang magkakaroon ng traffic congestion, no? Maaaring may mga natumbang mga sasakyan, nagkabanggaan. So, expect the unexpected sa Maynila, no? Dito kasi sa Davao City o iba bang mga metro city sa Pilipinas, nagkakaroon lang tayo ng traffic congestion kapag peak hour, no? Yung alas 6, alas 5 ng hapon at umaga na may alas 6, alas 7, alas 8 ng umaga. Pero sa Manila, kahit madaling araw, unexpected talaga magkakaroon ng traffic dahil nga sa mga hindi inaasahang kakataon. So, yan lang. Ibig sabihin, 3:15, kailangan nasa departure area ka na. Meaning, alas 2 pa lang tapos ka na mag-check-in sa check-in counter. So, ibig sabihin, alauna pa lang nasa airport ka na. Ibig sabihin, alas 12 pa lang bumiyahe ka na sa iyong lugar. Yun, no? So, ganun lang ang diskarte para hindi maiwanan ng flight. So, ingat ho kayo sa inyong mga biyahe. Sana ay mag-enjoy kayo at safe.